Dineklara na nakalalaso ng kanilang kargamento. Hindi rin na nakasaad sa kontrata na peligroso ang endosulfan at isa rin itong marine pollutant na maaaring makasira sa yamang dagat. Akala namin na ito ay parang pagkain o ihahalo sa pag-manufacture ng mga food products nila. Minarapat namin na isakay sa SCARS. Meron itong corresponding dangerous cargo manifest dapat kung nadeklara. Yan po si Attorney Victoria Florido, tagapagsalita ng Sulpicio Line. Hindi ba pwede ikaw na lang tagapagsalita ng Sulpicio Line? Kawawa. Madidiin sila palalo. Madidiin. Mailalaglag ko sila niyan. Marami yung nagsasabi mo kayo, hindi maganda yung pagkakahandle during the first, a few days after the incident. Kulang yung pag-aasikaso nila. Sana kung talagang sincere sila, talagang lahat na ng tulong ibinulog nila o nagdagdag man lang sila ng tao na kakarap dito. Sino ba pumunta sa shift mo? Di ba topic nito mo Saturday? Wala, nag-cancel. Hindi kami sinipon. Sayang, kasi mga oportunidad nila para maibahagi nila yung side nila. It only shows na hindi sila ready na sagutin kung ano man yung mga katanungan. During the time. It was last Saturday. Hindi, meron na yan, dalawang lawyer na yun. Before pa nung Saturday. Meron na? Hindi, nag-cancel sila eh. Well, luloko ko nga si VP eh. Vice President, baka nakansela ko. ano sabi ni Vice? Talagang ganun, anak. Ay, matapos ang romblon, ano na ba ngayon? July 4. July 4, okay. July 6, hindi ko ni VP eh. Kaya mo wala sa bukas. Oo. I was gonna say baka, wala nga siya. Oo, nagpahinga naman. Matapos ang romblon, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province ang pagsasampa ng civil suit laban sa Sulpicio Line dahil sa pinsalang idinulot ng paglubog ng MV Princess of the Stars sa lalawigan. Sinabi ni Quezon Governor Dante Nantes na naapektuhan ng paglubog na barko ang fishing industry ng lalawigan dahil nangangamba na ang mga tao na kumain ng isda dahil nga sa pangambang kontaminado ito ng nakalalasong endosulfan. Iginiit din ng gobernador na ligtas kainin ang mga isda sa karagatang sakop ng Quezon dahil masyado na itong malayo sa Sibuyan Islands para makontamina ng kemikal. Magandang morning, Carlos! Si Carlos nag-text sa Baguio, nagliliwaliw. Ng buhay. Pero ngayon medyo makulimlim. Kalamig naman dyan. Ano? Kaya kasama ni Carlos. Raisin bread tsaka banana bread. Hindi ako pinapasok dyan eh. Yung mga gadget na ng... Kasi hindi naman pala ako miyembro. Kaya ka nakarating sa... Dapat miyembro pala ako eh. Kaya nakarating ka sa amin. Natapat kami na ba? Hindi naman ako interesado mag-golf. Interesado ako sa banana cake. Yun lang gusto ko dala. Napakasarap ng banana cake. Carlos ha? Tinangay niya ho yung buong banana cake namin doon. Pakipat pa ho sila ng Corudino. Mamaya pa matawag. Hindi mo pa ako na-insatar. Nanonood. Ang gagawin ni Carlos. Carlos, alam mo na ang gagawin mo ha? Sabihin ko na rin sa mga taga Baguio Country Club. Hi, sa GM nila. Sa Anthony De Leon. Kilala mo pala. Kapag dirito banana cake na naman kailangan ko. Tulog na kasi naman, tumawag ka naman sa akin, start 1 a.m. Alas 4:20 na po, inamin ng isang obispo ng Simbahang Katolika na siyang namagitan para muling payagan ni Pangulo Arroyo ang pagbiyahe ng mga cargo ship ng Sulpicio Line. Ayon kay Butuan, Bishop Juan de Dios Pueblos, personal na humingi ng tulong sa kanya ang may-ari ng Sulpicio Lines para hikayatin niya ang Pangulo na payagang muling makabiyahe yung kanilang mga barko. Sinabihan niya sa kanya ng pamilya Gon ang Sulpicio Lines lang ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan, kaya kailangan muling payagan ang operasyon nito. Bakit hindi naman gano'n? Porque sinabi bang gano'n, sabihin mo ng, diba parang, Bishop, inamin ng obispo na personal niyang kaibigan ng Vice President ng Sulpicio na si Edward Go at may maganda silang relasyon sa pamilya nito. Ilinaw naman niya na hindi niya personal na nakausap ang Pangulo, ngunit naiparating naman niya ang kahilingan ng pamilya Go sa isang taong hindi niya pinangalanan. Sana kaibigan ko rin si Bishop. Pang-5 na tarte. Oo nga. Diba? Parang kumaga may ano na. May natawag. Although may mga explanation sila na, sinasabi nila na hindi kasalanan yung una, yung may ganito, may ganyan, pero
Hindi, yung pagiging responsable nyo po. Eh wala naman talaga Pagpapatakbo. umaamin na kasalanan nila eh. Pag ganyan may trahedya. Wala naman umaamin eh. Kasi pag inamin mo na, ay katakot-takot na kaso. O, so pwede mo talaga amin. Ito, panglima na to, nasa gobyerno na lang. Ha? Sa inyo na po yan, kung ibigyan nyo pa ng atensya o yung prangkisa ay hindi nyo papawiin. Ito, sa susunod po na mangyari ulit, ang kasalanan na yan ng gobyerno. Kasalanan na ng gobyerno, sisisihin ang gobyerno. Kasi pinabayaan pa rin eh. Alam na, for the 5th time. Diba? Pero tama sa Monday, may hearing din tayo sa House. Sa Kamara. Masisisi na ho kayo, taong bayan. Sige po. Kumakasal sila ngayon. Babalik. Yun na! Babatan. Sino yan? Sino yan? Yung mga nagbakasyon din, Oo. kasama ni Pangulo. Sa atin po, good news. Sige, ayan. Good news, good news, good news. Ang bait-bait ko nung wala ka. Bakit? Bakit ka mo? Hindi ako masyadong, tumitira. Ngayon, ayan ka na lang. Kayo may influenza eh. May nag-uunjok eh. Meron lang ako isang napag-initan. Pero sige. Sa ating pong good news, ipapadala sa National Disaster Coordinating Council o sa Philippine National Red Cross ang mahigit po sa ₱250 milyong nalikom ng mga overseas Filipino workers sa Norway at Denmark. Ang nasabing halaga ay ipamamahagi po sa mga nasalanta ng bagyong Frank sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nag-ambag-ambag ang mga OFW sa mga naturang bansa sa isinagawang pledging session na pinangunahan ni Philippine Ambassador to Norway Victoria Bataclan sa Oslo. Malaking bahagi ng pondo ay gagamitin sa pagpapagawa ng mga classroom sa Iloilo na isa sa matinding hinagupit ng bagyo. Alas 4:23 na po. Teka muna ha. May nasusunog po na residential area dyan sa Onyx. Charlie, Onyx Street ba yan sa Maynila? Ayon kay FO3 Salvador Balingit na Sampaloc Fire Station. Nagsimula ang sunog dako alas 4:14. Ito po'y nasa ikatlong alarma na. At kaugnay po niyan ay may follow-up report. Mamaya, sabi ko nga mamaya. Papunta na. Mamaya kasi mamaya pa siya umabay. Dahil papunta na siya. Si Radyo Patrol, Dennis Datu. Mamaya na, Engineer Bayani Sayo. Mamaya babasahin ko yan. Binuhay ng Department of Education at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tulong barya para sa eskwela project na naglalayong makalikom ng pondo para sa pagpapaunlad ng edukasyon sa bansa. Umabot na po na mahigit 6 na milyong pisong barya ang nalikom ng proyekto noong nakarang taon at naibalik na sa sirkulasyon dahilan para makatipid ang Central Bank na mahigit 8 milyong piso sa paggawa ng barya. Ayon sa DepEd, ginamit na nasabing halaga sa pagbili ng 510 units ng computer para po sa mga paralan sa mga lalawigan. Target ng proyekto na makakolekta ng 66 na milyong pisong barya para sa recirculation kung saan inaasang makakatipid ang Central Bank ng 80 milyong piso sa pagpapagawa ng coins. Pero marami na nagre-reklamo sa supermarket. Walang Oo. maibigay sa kanilang barya. Paano inipon nila doon? O di sana I-release ibalik na nyo nila. na. Release nyo na po. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng pagkakaroon ng landslide at flash flood sa Masbate dahil sa mga pag-ulan na dulot ng isang low-pressure area sa lalawigan. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Robert Sawi, bagamat hindi magiging bagyo ang nasabing low-pressure area, magdudulot naman ito ng mga pag-ulan lalo na sa kandurang bahagi ng Luzon at Visayas. Patuloy niya makakaranas ng pag-ulan sa Western Visayas na posibleng magdulot ng landslide at flash flood. Ayon kay Pag-asa Director Prisco Nilo na hanggang 4 na bagyong papasok po sa bansa ngayong buwan. Partikular niya maladaanan ng mga bagyo ang Hilagang Luzon or Northern Section habang kasi tumatagal na yan. Sa Ilocos, yan, sa Baguio, sa may banda na La Union dito kasi Western pero yung banda dito, Aurora, Quezon, pagdating yan ng August, sa gitna na yan. Sa atin na. O sa atin na yan, yan na yung target, pababayan lang pababae. Teka muna, anong first word mo? Kamo hindi daw magiging bagyo? Oo, yung low pressure area. Yan, pag ganyan, di ba sinabi ng Pag-asa ganyan, di ulan-ulan, sigurado talaga na hindi siya magiging bagyo, as in certain sila na hindi magiging bagyo. Is that what you're saying? Nakikita nila yan, malaking chances for them to say it. But, katulad nga sinasabi natin, hindi exactong science ng weather Nagpapalit-palit. Na malaki, dapat mas more of sasabihin nila na malaki ang posibilidad na hindi maging bagyo. Kasi pag sinabi mo ng low pressure area, dito nagsisimula ang bagyo. Yun po doon na de-develop. Ayun ang sinasabi ko, Tart. Alimbawa, ako yung nakinig ngayon lang. Ngayon lang ako nakarinig.
O di the next hour, hindi na ako nakinig. Yung ba yung naging bagyo na? E di sabi, makipag-argumento ko. Sabi, hindi, sabi ng Pag-asa, hindi bagyo. Lalayag ako. Pwede pa magbabago pa yan after 6 hours. Sometimes 12 hours yung pagpapalit. Depende. So for now, hindi pa. Malaking posibilidad na hindi na. Oo, pero hindi certain na hindi na. Ganun dapat. Yes. Hi! Alas 4:26, gising na, bangon na. Sinampahan na po ng Philippine National Police ng kaso sa Department of Justice si dating Assemblyman Attorney